dapat ding bigyan ng pagkakataon ng Pangulo na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Ito ay hindi pag-uusig. Ito ay due process. Ito ay hustisya para sa nagrereklamo, para sa Pangulo, at higit sa lahat, para sa mamamayang Pilipino na may karapatang malaman, pinabayaan ba? May ginawa bang kasalanan? Pinagnakawan ba tayo? Kapag pinatay ang investigasyon, kung pipigilan ng committee ito ang pag-usad ng investigasyon, ang magiging imahe ng Kamara ay may pinagtatakpan. Yan, mga kababayan, ha? Yung impeachment na inihain kay BBM, ayan na nga ho, wala na hong nangyari. At eto nga ho ang naging desisyon nila dyan. Na hindi rin matanggap, syempre natin, iba ng ibang mga pampabatas. Dahil ho, mga kababayan, marami talagang dapat nasagutin. Dapat talagang panagutin. No, itong ating presidente. Dahil narin sa mga nangyaring korupsyon at kung ano-ano pang mga issue ng Pilipinas ngayon. Pero dahil nga ho, puro kaalyado ni BBM, yung nandiyan sa Kamara, patay nila ang impeachment na yan. Kaya naman ito si Congressman Erice ay nagbigay ng kanyang mixing saloobin tungkol dito sa ano to. Tama naman, no? Kung papatayin agad, paano natin maririnig ang side ng presidente? 'Di ba? Dapat narinig natin nagpaliwanag siya. Mali na ho kasi ang nangyari eh. Yung corruption ho kasi hindi pa pwedeng hindi maano dito ang ating presidente. Bakit? Siya ho ang pumirma sa GAA na yan, sa GAA report na yan. 2023, 24, 25 siya ho ang pumirma dyan. At dyan ho nagsimula din ang matindi at malupit na korupsyon, mga kababayan. Yung tungkol niya sa usaping flood control. Sa sa Senado nga, 'di ba, yung kanilang report niya na tungkol niya sa kanilang Blue Ribbon Committee, na yan, 'di ba? Wala doon yung mga tao dapat napapanagutin. Sino-sino lang ba ang dapat ang nakalagay doon? Si Jinggoy, si Villanueva, sino pa? Si Escudero, si Saldico, at yung isa pang yung mastermind, wala eh. Okay lang naman, tatanggapin natin niya, si Jinggoy, si Cheese, si Villanueva, panagutin. Pero sana lahat, kasi ang mastermind ang talagang dapat na managot yan. Sinabi na ho yan ni Saldico kung sino yung mastermind. Pero sino ang inano nila? Nawala doon pangalan ng mastermind sa korupsyon. Kaya etong si Pinky Lacson, mga kababayan, ay halatang halata talaga. Hindi talaga siya para sa tao bayan. Kundi para lamang siya sa politiko na sumuporta na tumulong sa kanyang kandidatura nung nagdaang eleksyon. Kaya pagtanaw ng utang na loob. Diba? Wala ho tayong maasahan sa mga klaseng mambabatas, mga kababayan. Simula pa ganyan na yung mga yan. Sila nang kasama yung partner niya. Alright, pakinggan natin ito si Congressman Erice. Ito sa kanyang mixing komento tungkol dyan sa pagtapos o pagputol na ng investigasyon na ng impeachment na kay BBM. Yan naman talaga kasama sa plano. Scripted nga raw yan, mga kababayan eh. Ang kalalabasan talaga niyan, biro nyo, 4 pages lang yung kanilang impeachment complaint na yan. 4 pages lang yan. So wala kasubstance yung nilalaman ng impeachment na yan. Wala talaga yung totoong dapat na dito kay BBM kasi sabi nga ni Congressman Erice, napaka raw ng mga complaint kay BBM na hindi nakapaloob dyan sa impeachment complaint na yan. Kaya madali nilang binasura yan. Kasi nga ho, mga kababayan, scripted. Inunahan na nila ang taong bayan. Inunahan na nila para wala nang may makapag-file pa ng impeachment. Tuloy ang pagsasaya nila sa buong taon ng 2026. Tuloy ang pagsasaya nila sa buong taon ng 2026. Kaya tagumpay na naman si BBM. Ngayon, eto, si BP Sara ngayon ang kanilang pupukpay dyan. Wala kayo sa akin, mga kapaman. Si BP Sara ngayon ang bibirahin nila. Pero, kung yun at yun pa rin ang kanila magiging ground laban kay BP Sara, di basura rin yan sa Korte Suprema. Kaya nga ho,
gusto ni Tuta Lacson na ipasaya ang charter change eh. Minamadali ni Tuta Lacson. Soto. Pareho lang pala Tuta Lacson, Tuta Soto. Kaya sana mapalitan na talagang liderato ng ng Senado. At sana tanggapin na ni Loren Legarda yung ino-offer sa kanya na posisyon bilang Senate President, mapalitan na yung mga diyan at mabago na rin ang kasi halatang-halata na ho kasi talaga sila at buhayin muli yung investigasyon ng flood control. Mapanagot talaga kung sino talaga ang dapat managot. Kasi si eto si Senadora Legarda, for sure mahihiya yan sa kanyang anak na si Congressman Libiste. Alam niyo naman, talagang matuwid na matuwid yan si Libiste. So, maaring gagawin din talaga ni Legarda ang kanyang magagawa para mapanagot yung mga dapat managot kung siya sakali man na maging Senate President. Alright. So, mga kababayan, muli ang inyong likod, balita ni Kuya Rans TV ay humingi ng suporta sa inyo. Paki-like naman po, share, subscribe itong aking YouTube channel at yun na nga po, no, huwag kayo mag-skip ng ads. Isa na ho natin itong buong buong pahayag ni Congressman Erice ng Caloocan. Ito. Medyo Teka, bakit ito. Teka ha. Isa natin. Good morning. Matapos kong masusing suriin ang impeachment complaint na inihain ni Lisa Largosa Masa et al. Laban kay Respondent President Ferdinand Marcos Jr., malinaw sa akin na ang reklamo ay sufficient batay sa pamantayan ng prima facie sufficiency. Linawin natin, hindi pa natin hahatulan ang Pangulo. Ang tanong lamang ngayon ay ito, kung mapapatunayang totoo ba ang aligasyon, may nagawang impeachable offense ba ang Pangulo? Ang sagot, oo. Ang reklamo ay hindi puro opinyon o konklusyon. Correct. May malinaw, tiyak at verifikableng mga katotohanan. Isang malinaw, halimbawa, ang malubhang kapabayaan ng Pangulo sa pagpayag na salaulain ang pambansang budget ng kanyang mga kaalyado. Daan-daan bilyong piso ayon mismo sa reklamo. Pinayagan ang insertions, diversions at manipulasyon. At sa kabila nito, nilagdaan at ipinatupad ang paglalabas ng mga pondong ito. Ayon sa reklamo, pinahintulutan at nilaglaan ng Pangulo ang paglalabas ng bilyong pisong program and appropriations. Mga pondong walang tiyak na pinanggagalingan na ginamit umano sa ghost projects, substandard infrastructure projects, at maanumalyang flood control. Hindi ito simpleng pagkukulang. Ito ay systematic acts na tuwirang pumapasok sa betrayal of public trust. Ang reklamo rin ay malinaw na nagsasaad na pinayagan ng Pangulo ang paggamit at pag-divert ng pondo mula sa PhilHealth, PDIC, at Foreign Assisted Projects Appropriations na nagdulot ng malalaking pagkaantala sa mga flagship projects ng ating bansa. Manila Subway, PNR Elevated Rail, at iba pa. Ang epekto nito, bilyong-bilyong pisong nawala dahil sa commitment fees, penalties, at price escalation. Ito ay tunay na perang nawala, tunay na oportunidad na nasayang, at tunay na pasaning ipinapataw sa mamamayang Pilipino. Ang reklamo ay malinaw na sumasagot sa mga batayang tanong. Sino ang gumawa? Ang Pangulo. Ano ang ginawa? Pinayagan at nilagdaan ng budget, manipulation, at anomalous releases. Kailan? 2023, 2024, at 2025 GAA. Paano? Sa pag-aproba ng releases at kabiguang pigilan ang diversion ng pondo. Higit sa lahat, may direktang ugnayan ang mga gawain ito sa impeachable offense na betrayal of public trust. Ang mga aligasyon ay grabe. Tinatamaan ang public interest, sinisira ang constitutional order at winawasak ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Kung mapapatunayang totoo ang mga ito, may nagawang impeachable offense ang Pangulo. Yan lang ang dapat nating pagpasyahan sa yugtong ito. Dapat bigyan ng pagkakataon ng mga nagrereklamo na magharap ng mga ebidensya, magsumite ng mga sworn statements at mapatunayan ang kanilang mga aligasyon. Kasabay nito, dapat ding bigyan ng pagkakataon ng Pangulo na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Ito ay hindi pag-uusig.
Ito ay due process. Ito ay hustisya para sa nagrereklamo, para sa Pangulo, at higit sa lahat, para sa mamamayang Pilipino na may karapatang malaman, pinabayaan ba? May ginawa bang kasalanan? Pinagnakawan ba tayo? Kapag pinatay ang investigasyon, kung pipigilan ng komiting ito ang pag-usad ng investigasyon, ang magiging imahe ng Kamara ay may pinagtatakpan. Lalo na't maraming mambabatas Ang nakinabang. di umano'y nakinabang. Yes. Maraming distrito ang biglang nagkaroon ng mga bilyong-bilyong alokasyon. Maraming distrito ang mga nagkaroon ng bilyong-bilyong salapi. Mamahaling sasakyan at mamahaling bahay. O, di ba? At marami sa mga ito ay napunta sa mga flood control projects. Yan. Kung pipigilan natin ito, baka tayo mismo ay husgahan ng bayan bilang kasabwat sa pagtatakip sa Correct, katotohanan. Lalo pang magpapabagsak sa tiwala sa gobyerno, magpapahina ng ekonomiya, magpapalayas ng investors, magpapawala ng trabaho, at magpapalalim ng kahirapan. At sa susunod na tagulan, sa bawat baha, sa bawat dilubyo, sa bawat buhay na malalagas, tayo ang sisingilin ng mamamayan. Madam Chair, hindi natin dapat katakutan ang katotohanan. Ang dapat natin katakutan ay ang pagtatakip dito. Payagan nating umusad ang investigasyon, hindi para sa Pangulo, hindi para sa atin, kundi para ipagtanggol ang konstitusyon ng Republika. Maraming salamat po. Ayan, narinig natin si Congressman Eresi, no? At yung kanyang sinasabi dito talaga, dapat mapanagot o mapasagot si BBM dito sa mga dapat na aligasyon. Yung kanila kasing impeachment ground o ebidensya, sobrang walang kalasa-lasa, mga kababayan. Wala ka, substance. Halatang-halata talaga na yun ay planado, scripted, dahil pagdating niya sa, kung magkaroon man ng hearing, kagaya nga na nagkaroon ng hearing kahapon, ang ending ho niyan ay tapos na. Wala na ho katutunguhan. So, ngayon, sino ho ang babalikan dito na taong bayan? Siyempre sila. Bakit hindi nila bakit ganun? Pinutol agad nila, tinapos agad nilang investigasyon na yan. Hindi man lang nila pinasarap ang taong bayan na mapanood, mapasagot si BBM. Pagdating kay Sara? Kay Sara lang lahat ipopokus. Ganun ba yun? Kasi meron silang second impeachment na pinal kay BP Sara eh. So, yun lang ang nila dyan. Yung mga dapat na managot, wala na. Yung nangyaring nakawan na yan, wala na. Talo na naman tayo, mga kababayan. Tayo na naman ang agrabyado dito. Tayo na naman ang kawawa. Malapit na naman ho ang tag-ulan, mga kababayan. Ano na naman ang mangyayari sa Pilipinas, sa mga kababayan natin? Ilang buwan na lang, magtatag-ulan na naman ho. At sigurado, makakaranas na naman ho ng, wag naman sana mangyari, makakaranas na naman po ng sunod-sunod na pag-ulan, pagbaha. Naway wala namang may masaktan o may masawi. Kasi nung nakaraang taon ho, grabe ho talaga ang mga nasaktan at nasawi, na wala ng ari-arian, na wala ng mga kabuhayan, na wala ng mga alagang hayop. Dahil ho, dyan sa panluloko nilang yan, sa flood control, na sana ho, makakatulong kahit papano, no, para mapabilis ang paghupa ng baha. Kaso ang flood control ho, naging ghost. Napunta sa mga bulsa nila. Ayun, sila nagpapakasarap. Yung pinaparusahan nila ay wala namang kasalanan. Yung pinapahirapan nila, yung mga wala kasalanan. Yung pinapanagot nila, wala namang kasalanan. Pero yung mastermind, pahayahay-hayahay dyan. Sila yung, sila yung nagkabal ng limpak-limpak na salapi. Bilyon-bilyon ho, mga kababayan, ang kanilang naibulsa. Tapos, ganyan lang mangyari sa impeachment na yan. Wala na. Tapos na. Ngiting tagumpay nga si Luis Tro eh. Ngiting tagumpay si Luis Tro eh. Tapon, panoorin yung video na yun, mga kababayan. Ang ganda ng ngiti ni Luis Tro. Dahil natapos na. Sila yung mga kaalyado.
yung sinasabi ni Congressman Arisen dahil may mga mambabatas na nakinabang, totoo naman ho talaga yan. Hindi yan sila magkakaganyan, hindi yan sila sisip-sip, magkakapit po kay The Junior kung wala silang napakinabangan. Dahil sila ay mga bataan o ni Romualdez. Di ba? Kung talagang mahal nila ang bayan, sana ginawa nila yung trabaho nila. Kaso hindi ho. Wala ho silang malasakit. Pera-pera lang ho talaga sila. Kasi ho ba kayo mga kababayan na yung nangyayari sa bansa natin, di ba? Yung mga politiko natin halos walang kibo. Even the mainstream media ha. Ang mainstream media, tingnan nyo, ang yayabang pa magbalita tungkol dyan sa impeachment na yan na cash tapos na. Kasi nga ho, pati sila nakikinabang. Sino ang talo dito? Tayo mga ordinaryong Pilipino. Tayo yung mga nasa laylayan ang talo dito. Tayo mga taxpayers ang talo dito. Ang daming binanggit na mag-asawang Diskaya kung sino yung dapat talagang mastermind para ano. Si Saldico. Di ba? Binanggit niya si Romualdez, si BBM, binanggit niya. Wala silang ano. Tapos pinalang ano yung kanilang ground sa impeachment napakababaw. Kaya nga sabi ni Attorney Harold Respicio, 4 na pages lamang na walang kalasa-lasa, walang substance. Wala talaga yun, hindi talaga nakapaloob doon yun. Talagang dapat na ipapanagot kay BBM. Kasi yung mga nangyari hong yan ay impeachable ho yan. Base na rin sa mga eksperto na napapanood natin na nagbibigay ng kanilang comment opinion. Pero wala ho, mga kababayan. Talo na naman ho si Juan. Talo na naman ang taong bayan dito. Patuloy pa rin silang mamamayagpag sa pandarambong. Patuloy silang mamamayagpag dyan sa posisyon nila. At sila pa rin talaga ang maging hari. Pero alam nyo, hindi ho natutulog ang Diyos. Darating ang panahon, pagdurusahan nila. Tandaan nyo ho, na kung ano man ang ipon yung kayamanan sa mundo ay hindi nyo rin madadala sa kabilang buhay. Aalis kayo sa mundo, lilisa kayo sa mundo ng hubot-hubad. Pero yung singkunduling wala kayong madadala. Yung mga inipon yung kayamanan na yan, wala din yan. Baka nga pawiin bigla yan ng Panginoon. Okay, so hanggang dito na lang mga kababayan ang aking reaction sa video ito. At ako po ay humingi sa inyo ng suporta. Muli, sana i-like, share yun naman po itong video ito at maaari mag-subscribe na rin kayo. At huwag niyo rin skip ang ads. Salamat. Hanggang sa muli. Ingat po tayo. God bless. Bye-bye.